mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Karong adlaw sa Mayong Buntag, Mindanao. Pagsaulog sa buwan ng wika sa mga eskwelahan, sayron sa Campus Patrol. Mga residente sa Matina Playa, mangandam na ug makisadya kay mo bisita ang MBM Barkada. Sa News Patrol, kapin gatos kabalay sa Sasa, Davao City, nasunog mga apektadong residente na muyuuna sa kalsada ug sa covered court. Circuit box sa usa ka imnanan sa Dalang Ilustre, misilaob. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold side honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pinks. Okay mga kapamilya, today is August 23, 6:29 in the morning. Busa mata na og dungan natong sugaton ang adlong Biyernes sugusa ka Mayong Buntag, Mindanao. Tama ka na. Let's start the day with a positive news and information mga kapamilya. Kini sa mga ka-Facebook, ka-Instagram nato nga puro selfie lang ang mga pictures. Dunay pagtuon sa United Kingdom nga puro selfie na lang pwedeng makadaot sa relationship. Mas dako pa gyud ang tsansa nga ma-unfriend mo tungod sa inyong ginahimong selfie kanunay kay sumala magod sa Huffington Post. Migawa sa pagtuon nga ang oversharing o grabing pag-post sa social networking sites. Labi na kung nonsense na kaayo ang inyong gipang post, mas daghan ninoon ang dili ganahan nimo. Okay, og syempre ang hinungdan ani mga good friends no kay dili makarelate sa imong mga gi-post. Posibleng dili makarelate sa imong gi-post nga mga pictures ang ubang tao. Labi na katong mga friends nimo nga dili kay nimo kaila. Mga kapamilya, kabalota nga bisan unsa or bisan pila ang pwede nato ma-post sa social media, pero importante nga always careful ta sa pag-post og mga pictures og bisan sa mga status nato na at least man lang dili siguro maka-offend siguro sa mga friends nato or makarelate sad sila. So syempre mostly magod ka ng mga nagabutang og selfie sa social networking sites kanang mga ilado, syempre ginasulod mo na siya mga artista, pero kanang syempre ordinaryo, sometimes dili magud sab matagad sa atong mga amigo nga doon na po'y ginaatangan diya sa mga social networking sites sama sa mga balita o impormasyon. Okay. At syempre, kung may selfie, siguro okay lang kung na-selfie. Basta siguro dili lang bugbugo ng profile nga puro selfie na lang anana. Pero depende na siya, no? Na-implication nga posibleng malipay ang mga tao. Nasa siguro yung ban nga medyo dili na sa dalibay. Pero ginayon mo po good na to nga it's an expression of ourselves. Siguro nga na po ang ihang pag-express sa iyong komunidad. Okay. Anyway, mga kapamilya, napaghihapon tayo hangover sa pagsaulog sa Kadayawan. Ug syempre, na mga kapamilya na itong nag-post gihapon sa ilang mga pictures sa Kadayawan. Sama ni Anneli Aliudin. Ang iyang pag-witness sa Kadayawan Motocross Competition, din iyang gipicturan ang youngest rider. Kaya ang mga winners ng iya sa Kadayawan mo ay gipost sab ni MTDB. Hasta nasab ang picture sa Ata Tribe
nga nagpag-group picture pa atol sa kasaulugan. Ug syempre gibida sab ni Ken Kirante ug Mildred Tan Cañete ang grandiosong float sa ABS-CBN ug samtang nagpahulay ang Sky Patrol sa ABS-CBN Davao atol sa indak-indak sa kadalanan, gikuhaan kini og litrato ni Joan Ram nga kauban ang iyang pamilya. Mga kapamilya, hangtod sa Biyernes, hangtod hangtod karong adlaw, adlaw. i-showcase gihapon ang inyong kadayawan pictures sa post na sa MDM official page. Ug ayaw kalimti ug butang sa inyong mga caption. Anyway, kung mapa sila mga i-post nga pictures, kadayawan pictures sa atong Facebook fan page, i-showcase gyapon nato na dinhi by next week. Busa mga kapamilya, padayon lang sa pag-post ng mga pictures. Gawas niya na mga balita ug mga breaking news pwede ninyong i-post dira nga posible magamit sa nato sa atong mga news items. I-courtesy lang namo sa inyo. Pero syempre mga kapamilya, ang atong kabarkadan si Claude sa iyo kaayong namukaw diya sa may Matina Aplaya. Claude, good morning! Siyempre, balikan nato niya taon-taon si Claude do kay may ginatay problema, technical problem. Pero, kaninil, August, kasagara sa una, pag katong high school pa ko, ako ning ginaatangan kay siyempre naghandig aktibidad sa eskwelahan tungod kining gitawag nato nga Linggo ng Wika. Buwan ng Wika. Linggo ng Wika pa to sa mga. Linggo ng Wika, sir. Giusap nagbuwan ng Wika para at least for the whole month ang celebration no sa atong pagsaulog sa paghandom sa ama ng wika. Ug syempre ang paghatag sa importansya sa atong kaugalingong wika. Pero atong sayron kung unsa ba ang mga selebrasyon sa matag eskwelahan karong buwan ng wika. Atong sayron kana sa Campus Patrol. Kada bulan sa Agosto atong ginasaulog ang buwan ng wika. Kini pagpahinumdum sa adlawng natawhan sa amahan sa wikang Pilipino nga si kanhi Presidente Manuel Quezon. Si Quezon ang nangusog nga gamiton gayud ang wikang Pilipino. Busa karong tuiga, ang tema sa atong buwan ng wika mao ang wikang Filipino ang daang matuwid. Ug dinhi sa Davao City National High School, wala nila pakyasa nga magpahigayon og mga contest sa mga estudyante isip pagsaulog sa tinuig nga aktibidad. Isang paniniwala, isang wika. Lakip sa ilang contest ang Topo Pro. Din mohimo sila og formation base sa giingon sa narrator. Sama sa durian, waling-waling, bukid ug uban pa. Maiiwan natin sa kamalayan ng ating mga mag-aaral ang kahalagahan ng ating kultura. Naroon pa rin sa kanilang puso ang pagmamahal kung saan tayo nanggaling, kung ano yung ugat ng ating nagiging kultura. Siyempre, dili sa mawala ang activity sa mga estudyante ang sabayang pagbigkas. Akala mo kung sino makaturo sa gobyerno na lagi ng kaso? Sakit, ganit, kurakot! Alang sa mga estudyante, ang buwan ng wika, pagpasigarbo sa pagka-Pilipino. Importante kayo ang pag-celebrate sa buwan ng wika tungod kay ginapakita manggod niini ang patriotic sa mga tao. Masking daghan pa kayo mga changes nga nahitabo diri sa amuang palibot, ginagamit gyapon namo ang wikang Filipino sa isip, sa salita at sa gawa. Sa modernong panahon, ang ngayang dili kalimtan ang kaugalingong pulong. Bisan ang Pilipinas dili mawala sa listahan sa top 10 English-speaking countries. Ang importante, dapat tagaan nato og bili ang kaugalingong pulong kay nagpasabot lang kini nga abunda sa kultura ang atong nasod. Alang sa Campus Patrol, ako si Hernel Tokmo.